The mortal realm, the earth, the heavens. Ang fantasy world na ito ay binubuo ng tatlong kaharian. Ang mas ilan na kapayapaan na pinanatili sa tatlong realms ay ang batayan ng mga umiiral sa kalawakan. Sa paglipas ng panahon unti-unting nasisira ang kapayapaan. Hanggang isang araw, dumating ang krisis. Nagsimula ang kwento sa nasusunog na kaharian na may misteryosong madilim na puwersa o ang Chi of Chaos ang umatake sa tatlong kaharian na parang bagyo. Sinabi ng isang kawal sa kanyang general na nasira na ang 4 na Skygates at ito na lang ang natitira. Sinabi naman ng general na manahimik ka at kailangan nating protektuhan ang huling depensa ng Celestial Court, huwag nating hayaang makapasok sa loob ang Chi of Chaos. At kung sino man ang gustong tumakas ay bibitayin ka agad. Dapat nating protektuhan ang kaharian kahit buhay pa ang kapalit. Sinabi ng general na ihanda na ang mga palaso at pinakawalan ito, ngunit walang silbi ang pag-atake, at biglang inatake ng maitim na enerhiya ang mga sundalo ngunit walang umaatres. Mas gugustuhin pa nilang mamatay na parang bayani, kaysa mabuhay sa pagkatalo. Habang nahihirapan ang mga sundalo, natatawa namang sinabi ng isang demonyo na ang pagbagsak ng mga sundalo ay kamangha-mangha. Habang isa-isang nauubos ang mga sundalo ay natatakot namang sinabi ng isang sundalo na ang kapangyarihan ng Chaos ay napakalakas, at ito na ang katapusan ng kalangitan. Wala ng pag-asa, ngunit may mabilis na liwanag na hugis sibat ang nagwasak sa hugis kamay na madilim na puwersa, at nagdulot ng pagsabog. Nakilala nila ang pangalan ng sandata at kung sino ang nagmamay-ari nito. Siya ang Diyos na si Erlang at kasama nito ang isang maputing aso at ang pangalan ng sandata na ito ay the three-pointed double-edged blade at makisig nitong sinabi na hindi tayo matatalo. Naiisip ni Erlang na ang Chi of Chaos ay tumagos na sa satuktok na layer ng siyam na kalangitan. Nagtataka niyang sinabi kung natalo na ba ang unang depensa. Nagsabi ang puting aso na, mag-ingat, dahil merong paparating. Ito ay ang malaking Buddha na may maraming mga kamay. Tinatawag nila itong Avalokite Sphere o ang Diyos ng mundo. Abot langit ang mga ngiti ng mga sundalo dahil dumating na ang tagapagligtas nila. Ngunit sinabi ni Erlang na peke ang Avalokite Sphere at sinang-ayunan naman nito ng puting aso. Umatake ang Avalokite Sphere sa mga sundalo. Matagumpay naman na nadepensahan ni Erlang ang pag-atake at galit nitong sinabi na hindi mo maloloko ang aking Davis Sky ay gamit ang simpleng pagpapanggap lang. At naghanda ng atake si Erlang, sinabihan ng puting aso si Erlang na wag solohin ang kalaban. Ngunit walang pakialam si Erlang. Kung anumang klaseng halimaw ang kalaban niya, kung sino man ang maglakas ng loob na salakayin ang Celestial Court, ay dapat mamatay. Tumalon si Erlang sa kalaban at nailunsad nito ang kanyang sandata sa kalaban. Sinabihan ni Erlang ang kalaban na sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang gayahin ang Avalokite Sphere, ngunit napansin ni Erlang na ang kanyang atake ay hindi tumalab sa kalaban. Napasigaw ang puting aso kay Erlang na mag-ingat dahil ang aura ng kalaban ay napakapanganib at nararamdaman rin ito ni Erlang ang kapangyarihan ng Chi of Chaos ay lalong lumalakas. At napaisip siya kung anong klaseng halimaw ang kalaban niya at ang pure yang immortal power sa kanyang katawan ay unti-unting nilalamon ng maitim na enerhiya. Nalaman rin niya kung ano ang layunin ng halimaw. Galit namang inutusan ng puting aso ang halimaw na bitawan niya ito, kung hindi ay hihiway niya ito sa leeg. Tinawag ni Erlang ang aso sa pangalang Shoshan na lumayo na dahil huli na ang lahat, gayon pa man nalaman niya ang totoong layunin ng Chi of Chaos at bakit hindi ito matalo ng mga immortal. Sinabihan niya si Shoshan na may ipapagawa siya sa kanya at nang sagutin ni Shoshan na bakit mo inamin agad ang pagkatalo, ang Erlang na nakilala niya ay hindi ganito kaduwag. Sinabihan niya itong kung hindi niya kaya manalo sa halimaw siya na lang ang lalaban, wala siyang pakialam kung ito man ay mapanganib. Puputulan niya ang ulo ng halimaw. Sinabihan ni Erlang si Shoshan na makinig muna. Isa kang halimaw na dinala sa kalangitan kaya wala kang pure yang immortal power sa iyong katawan kaya meron kang laban sa halimaw. Ngunit meron pang natitirang mas mahalagang bagay na dapat mong gawin. Ginamitan ni Erlang ng spell si Shoshan. Sinira niya ang seal na nagkokonekta sa kanilang dalawa at natatawa namang sinabi ni Shoshan na nakalaya na siya. At tapos na ang nakakahiyang araw ng pagiging pet, ngunit may sumulpot na isang malaking kamao sa itaas at tinulak siya sa dimensyon na pamura na lang ang nagawa ni Shoshan. Sinabi ni Erlang kay Shoshan na ito na lang tanging paraan, hindi maiiwasan ang pagbagsak ng mga mortal at kalangitan. Darating ang kaguluhan sa tatlong kaharian. Nakita niya ang kinabukasan sa pamamagitan ng Deva Eye. Siya lang ang tanging makakapagligtas sa atin. Dapat mong sirain ang seal at pumunta ka sa mundo ng mga mortal at hanapin mo ang magliligtas sa tatlong kaharian.
Hanapin mo ang mortal na magliligtas sa tatlong realms.